Basa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes, narito tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ilang araw na lamang ay Pasko na at patuloy ang tensyon na daladala ng Adbyento na ito, itong panahon na ito, upang ihanda tayo sa pagdating ng ating Panginoon bilang sanggol. Habang palapit na nga ang Pasko, patuloy tayong nagninilay sa kamangha-manghang paghanda ng Diyos upang siya'y makapiling natin bilang tao. Na ang Diyos ay nakiisa sa atin, ay walang angkop na salita upang ito'y bigkasin.
Ang ating ebanghelyo ngayon ay ang Magnificat ni Maria, masayang awit ng pasasalamat sa Diyos. Naiibang thank you sa pagkakatawang tao ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Bakit ito mahalaga sa atin? Nagpapatunay ito ng ating natatanging dignidad at potensyal bilang mga anak ng Diyos. Dahil sa walang kondisyon na pagsang-ayon o oo ni Maria, ang Diyos ay nagkatawang tao. Nangyari ang imposible. Naipunla ang butil ng kaligtasan sa sinapupunan ni Maria. Ang anak ng Diyos ay ipanganganak sa malinis at birhen na sisidlan. Sa makatotohanang sagot na oo sa Diyos, makagagalaw siya sa ating buhay, katulad ng ginawa niya kay Maria. Dahil sa pagsang-ayon sa Diyos, makagagawa ang Diyos ng mga bagay na imposible para sa atin. Pwedeng manahan ang buhay ni Jesus sa atin, katulad ng nangyari kay Maria nang bisitahin niya ang kanyang pinsan na si Elizabeth, nagdulot ng kagalakan. Kasama sa kanyang pagdalaw ang sanggol na si Jesus, bagamat ito'y nakatago. Pero naramdaman ito, alam ito ni Juan Bautista na nandun din sa sinapupunan ng kanyang ina na si Elizabeth. Ang mga Kristiyano sa kanilang marupok na katawan ay lugar na kung saan nais ng Diyos manahan sa mundo at bisitahin ang kanyang bayan. Kasama si Maria, masaya tayong nagpupuri sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Maria sa kanyang awit, tinataas ng Panginoon ang nasa abang kalagayan, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Ang Diyos na ito ay panig o kakampi sa mga maliliit, sa mga di pinapansin, di pinahahalagahan ng sanlibutan. Ang Diyos ay kumikilos sa ating kahinaan, karupukan, upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Si Maria ay umawit tungkol sa kadakilaan ng Diyos, masaya sa kabila ng kanyang pagiging aba. Ang habag ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng hininga. Nabubuhay tayo sa kanyang awa at habag. At kapag itinuring naman natin ang ating sarili na sapat, dakila, di nangangailangan, ay nililin lang natin ang ating sarili. Dahil ang Diyos ay nagiging balakid kapag ganito tayo para sa atin, na siyang tanging katotohanan lamang. Ang awit na ito ay tinuturuan tayo na kapag pinili nating magmataas, magyabang, ay babagsak tayo at magkakalat dahil sa sobrang bilib natin sa ating sarili. Pero sino man ang piliin magpakumbaba, maging aba, tanggapin ang kahinaan, ay itataas ng Diyos at makaaawit ng may kagalakan, nagpupuri sa Diyos mula sa kalaliman ng kanyang kaluluwa. Kapag hinayaan naman natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay, nagiging instrumento tayo ng kanyang kaluwalhatian sa mundo. Daladala natin si Jesus, nagdudulot hindi lang kagalakan, pati na kaligtasan sa mga tinatagpo natin. Katulad ni Maria, ang simbahan ay misyonero, tagapaghatid ng mabuting balita. At ang mabuting balita na ito ay si Jesus, na ginagamit ng Diyos para tagpuin ang iba upang sila'y magalak sa kapangyarihan ng Diyos. Nakikita natin kay Maria na kung saan lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, at tinignan mo kami ng may pagmamahal at habag sa aming abang kalagayan.
Pinasasalamatan ka din namin dahil sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming magulong mundo. Dahil dito ay nakatagpo kami ng kagalakan sa iyo bilang aming tagapagligtas at manunubos. Pagkalooban mo kami ng tulong na kailangan namin araw-araw upang maging tapat kami sa iyo at ipahayag ang kadakilaan mo sa aming buhay. Ang lahat na ito hiniling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.